Hindi ligid sa ating kaalaman, may mga sektor sa ating lipunan nililibak, iniinsulto ang salita ng Diyos. Kaya dumadaksa ang katakot-takot na sumpa na dumarating sa ating bansa. Alala ko yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, kapag hindi natigil ang krisis na ito, ay hinamon niya ang military at ang PNP. Isarado ang House of Representatives. Ako po medyo nasyak. Grabe ito. Sasarado ang Kongreso. Ako po naniniwala na ang pagdiriwang ng National Bible Day sa unang buwan ng taon ay hindi aksidente. Ito'y inadya ng Panginoon upang sama-sama nating itaas ang salita ng Diyos sa ating bansa para mapagpala ang ating bayan. Hindi ligid sa ating kaalaman, may mga sektor sa ating lipunan nililibak, iniinsulto ang salita ng Diyos. Kaya dumadaksa ang katakot-takot na sumpa na dumarating sa ating bansa. Kaya gusto ko pong unahing sandali ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Naalala ko ang sabi ng Panginoon, kapag may krisis ang isang bansa, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga lalaki at babaeng kailangan maging peacemakers. Sapagkat sabi ng Biblia sa Beatitudes, Matthew 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called as children of God." Mr. Speaker, the Bible is simply the Word of God. Ito ang salita ng Diyos na lumalang ng langit, lupa, at lahat ng bagay at tao sa buong mundo. Kasama ikaw at ako, tayong lahat. Mr. Speaker, ito ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Mr. Speaker, ang Biblia ay parang isang owner's manual para sa buhay natin sa mundo. Dito sinulat ng ating dakilang manilikha kung paano natin mararanasan ang best possible life with longevity and maximum productivity. The Word of God is also a tried and tested life compass, Mr. Speaker, and distinguished colleagues, not only for individuals, but even for an entire nation. Is the most reliable anchor for grounding our lives on truth and holistic moral integrity. Naalala ko ang sabi ng Diyos sa Biblia, yung may mga pandinig, buksan ninyo ang inyong tenga, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay lampara sa ating mga paa, ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating mga daraanan. Why should we believe that the Bible is the Word of God? Mr. Speaker and distinguished colleagues, aking decision na magbigay ng privilege speech sa oras na ito sa mata ng kasaysayan at sa mata ng eternity ay hindi lamang para ibigay ang isang simpleng mensahe at paalala sa honorable members of this august chamber, the House of Representatives, 19th Congress, maging sa members ng Philippine Senate at this point of time of history, maging sa members headed by the executive branch, of course, President Bongbong Marcos, at maging sa judicial branch of our government, of course, headed by the Supreme Court justices led by the Chief Justice. Ito pong lahat ng itong mensahe kailangan ng sambayan ng Pilipino. Ako po'y inudyukan ng Holy Spirit na huwag ko na lang basahin itong aking prepared personal speech bago ako magbigay ng conclusion. Gusto ko pong ipaalala sa lahat, kung narinig natin ang mga mensahe kahapon sa People's Assembly sa Davao City at sa Luneta, pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa Davao City, pangunguna ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga taong walang discernment, sa mga taong walang pakialam, sa mga taong mababaw ang pananaw sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating bansa. Ordinary lang na parang politikings. Pero ako po habang nakikinig, ilang ulit kong pinakinggan ang mga naging talumpati roon, the Holy Spirit spoke to my heart. Kung hindi mapipigil ang lumalala na political crisis that will lead to constitutional crisis, this will lead our nation to utter destruction. At naalala ko yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, kapag hindi natigil ang krisis na ito, ay hinamon niya ang military at ang PNP. Isarado
ang House of Representatives. Ako po medyo na-shock. Grabe ito. Sasarado ang Kongreso. Kaya ako ho ay nadama ko po ang ating tungkulin sa Diyos at sa bayan. Konting pasyente lang po. Kung hindi ko ito sasabihin, magkakasala ako sa Diyos at magkakasala ako sa bawat isa sa inyo at sa sambayan ng Pilipino. Bihira naman akong mag-privilege speech, lalo na once a year, lalo na sa National Bible Day. Sabi ng Diyos, ang tao'y nabubuhay hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos ay lampara sa inyong mga paanan at liwanag sa inyong mga daraanan. Kaya, meron pong nakaambang panganib. Pinadama ng Panginoon sa akin, kapag hindi nagkaroon ng intervention ng Diyos sa ating bansa, patungo ito sa tsunami. Hindi yung literal na tsunami from the sea. Tsunami or political, business, economic, social, super typhoon that would eventually lead our beloved country to nationwide chaos and anarchy. At lahat ng pinaghirapan natin dito sa Kongreso for many years could even be suddenly destroyed in the twinkling of an eye. Kaya gusto kong irally ang lahat, lalo ng mga ginagalang kong members ng House of Representatives, regardless of religious affiliation or political persuasion, magkaisa po tayo na irali natin ang sambayan ng Pilipino sa isang maayos, matino at mapayapang pagbabago. May iwasan po natin ang hindi inaasahang sudden possible destruction na maaaring tumama sa ating bansa. Hindi inasahan ni Saddam Hussein na mangyayari sa kanya ang kanyang saddest day in life. Ni Gaddafi, nila Mussolini. Kaya panahon po para examinin natin sandali ang ating mga sarili. Sa mata ng Diyos, sa mata ng liwanag ng salita ng Diyos, huwag po natin pabayaan ang darkness, ang forces of darkness na maghari. Sapagkat the God of suddenly says, if a person remains stiff-necked or stubborn, he will be destroyed suddenly, beyond remedy. I am a student of history. I used to be a radical activist, intellectually communist. For 7 years of my life, I was teaching my college students, don't believe in God. Belief in God is just a product of the fertile imagination of human minds for the psychological satisfaction of the suffering humanity. If there is God, how come millions of our people are languishing in abject, grinding poverty, and very few are wallowing in wealth? That's why I taught my students, the farmers, the fishermen during my activist days, what we need now is unite the masses of our people and advance the National Democratic Revolution, the only way to establish a just and human society. I was very sincere, but sincerely wrong. Before it's too late, I was arrested by the Lord through the Word of God. Nabago po ako, naranasan ko yung sinabi ni Jesus Christ sa John 3, verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again ay hindi relihiyon. Ang born again ay isang personal transaction with God to the saving knowledge of Jesus. At ito lang ang susi para tayo makapasok sa langit. Lahat ay under death sentence sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Ipinanganak sa kasalanan, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo may death sentence. Not only physical death, but spiritual death that will lead to second death in the lake of fire, eternal damnation in hell. But the good news is, the gift of eternal life is being offered to every human being through Christ Jesus. Regardless of your religion, Jesus Christ died not only for Catholics, not only for Protestants, not only for Muslims, Buddhists, Hindus. Jesus Christ died for all human beings. Kaya po ako, nakikita ko ang krisis ngayon. Nung marinig ko si former President Duterte, ay sobra ang dating sa akin. At in effect, meron siyang indirect order sa military at sa PNP. Pag hindi natigil itong ganitong krisis,
ipasara ang Kongreso. Ako po'y nagulat. Hindi gawang biro. At kaya po, ang aking role ngayon ay pangunahan ng pagiging peacemaker. Huwag tayong overconfident. Sapagkat baka biglang sumiklab ang ayaw nating sumiklab, lahat ng ating pinaghirapan ay masayang. Bigyan natin respeto ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang mga taong ayaw maniwala sa Kanya ay mga foolish people. Ang sabi ng Biblia. Tingnan mo lang ang kalawakan. Tingnan mo lang mga bituin, ang buwan, ang araw. Tingnan mo lang ang mga kabundukan, ang karagatan. Sinabi ng Romans chapter 1, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, makita mo lang ang kamahamanghang creations ng Diyos. Maniniwala kang merong supreme being there up. Merong Diyos. At kailang makilala natin ang Diyos sa tamang paraan, sa Bibliang paraan, sa personal paraan. Because religiosity is nothing. What is important to God is not religious affiliation, but relation. Right relationship with the living God through the saving knowledge of Jesus, who said in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Hindi ginamit ni Jesus yung A. Ang ginamit niya yung D. Hindi yung A. Hindi sinabi ni Jesus Christ na I am a way, implying is only one of the many ways. But Jesus used D, definite D. I am the way, the truth, the life, and no one can come to the Father except through me. In conclusion, sapagkat alam ko, ayaw ni Satanas na marinig ang aking sinasabi ng maraming mga tao. Gusto ni Satanas, matangay niya maraming tao sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Pero naninindigan ako to give everybody a chance to be saved. To give everybody a chance to be an instrument in effecting a genuine righteous governance. Righteous governance is the key to resolve all this political, economic, and social crisis besetting the nation. Why? Because the Bible says, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Proverbs 14:34. Kaya sabi ng Diyos sa Proverbs 29 verse 1, when the righteous are in authority, the people rejoice, and when the wicked rule, the people mourn or groan. Ako magwawakas sa isang huling paalala. Ang solusyon po ngayon sa ating bansa, wala akong kinakampiang kampo. Member ako ng House of Representatives as representative of SIBAC Party List or Citizens Battle Against Corruption. Although minsan ako'y mag-interpolate dito, kinancel yung time ko ng 5 minutes. Nung tinatanong ko lang yung 5 billion a day na budget sa flood control, ay bigla akong pinatigil. Sabi ko, Lord, may pag-asa pa kaya ang aming bansa? Paano ko ako'y tumayo at scrutinize ko ang 5.27 trillion budget every year? Kaya ako po'y talagang nag-iisip na kung magre-resign o hindi sa Kongreso. Sapagkat hindi po ako politiko. Mahal ko lang ang Diyos. Mahal ko lang ating bansa. Nakulong ako ng 2 beses during martial law. Alam niya ng mga kaibigan kong aktivista radikal. Pero binuhay ako ng Panginoon. Ako'y binaril. Ako'y nakidnap noong unang panahon. Namundo, sandali. Pero binago ng Diyos ang aking buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo, may isang solusyon bago ako magwakas. Nasa krisis ngayon ng ating bansa. You can ignore it, you can accept it. But it is a fact. It is a reality. Reviewin ninyo ang mga salita ni President Digong kahapon sa Davao City. Reviewin ninyo ang mga salita rin ng ating Pangulo doon sa Luneta kahapon. Magdasal tayo, i-discern natin kung saan patungo ang bansa. Sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, the thief, referring to Satan, the God of this world, cometh not but to steal the blessings of God, to kill and to destroy. This is the modus operandi of the devil, considered as the God of this world. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. Wow! Ang ganda ng pangarap ng Diyos sa ating lahat. Naalala ko in Jeremiah 29 verse 11, God said, I know my plans for each and every one of you, not to harm you, not to destroy you, not to forsake you, but to bless you, to prosper you, to give you hope and a future. Imagine, hindi nagsisinungaling ang Diyos, Jeremiah 29 verse 11. Pero ba't nagkakaganito ang ating bansa? Uunlad ng konti, babaksak. Uunlad, babaksak.
parang palitaw, lulubog-lilitaw, lulubog-lilitaw. For many, many years, alam yan ang mga kapwa nating Pilipino na merong sense of history. Saan tayo patungo? Buddies Philippines. Kaya mawawakas po ako sa isang panawagan, ang solusyon po mismo ay nasa salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Dito po ako magwawakas. If my people, I quote 2 Chronicles 7:14, God said, if my people, not the people of the devil, not the people of the world, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land.